I have also imitated Christ. Ibig sabihin ng imitated Christ, yung teaching of the Lord Jesus Christ. Pag wala tayong parehas na teaching at kalat, wala tayong pag-aakilandan po eh. Hindi ko sinasabi na huwag kayong dumalo sa seminar. Pero may mga pangalan din po yan. Baka mamaya ang makain natin, indinig. So hindi ko sinasabi po na huwag kayong dumalo sa mga pastor, makinig na mga pangangaral sa iba. Kasi Word of God ang ipinangangaral. Pero pag hindi ng Word of God at yung karanasan niya lang ipinangangaral niyan at yung kanyang background, yung kanyang kultura, delikado na po yan dahil hindi na po yan yung plain, pure Word of God. People will go to hell. Yung hell, hindi necessarily na never God na ibig sabihin yung hell ay kapahamakan. Tama? Pupunta ka sa kapahamakan. Kaya po ako ganun, no? Hindi ako lumaking Catholic. Ang conversion ko naman, nagpapalo si Pastor Erwin, Catholic defender. Iba po yung Catholic na normal at saka defender. Ako po ay converted, baptized po ako sa Iglesia ni Cristo. At hindi ka pwedeng baptismuhan pag hindi ka ang nag-undergo ng 12 days to 14 days na doktrina. Tapos may examination. Pag hindi ka po pumasa doon, balik na naman. Bago ka baptismuhan, pambira. Parang nagbabar exam, board exam, ano? So, gano'n sila kahit yan ang dahilan po na yung kultura na yan, nagdala ko sa Blessed Family. Isa po yung dahilan. Kasi hindi po ako na-convert yung patalon-talon lang, yung palukso-lukso. Tapos kaya ingay-ingay tumba ako. Baka mo si Papa Randy, di ba? Kaya na muna. Pagtumba, pagbangon niya, nabago-baguhan niya. Kaya na, pagtumba lang yan eh. Di ba? Ang mahalaga dyan, pag kayo na itumumba, pagbangon niyan, lumilipat, ibig sabihin, nakahanda siya mag-misyon, nakahanda magbigay ng pananalapi para sa isang misyon. Di po ba? Kaya sabi ko kay Pastor Kevin, sabi ko na, ako din nung araw, yung mindset ko ng araw, kay ikot lang sa Oriental Mindoro. Napakasimple kong pastor, kahit ngayon naman. Kung mayroon pa bida yan si Cristo. Ipaarap ko ba yan na makaikot ako ng buong Pilipinas at ilang bahagi po ng bansa. At ang pinagmamalaki ko dyan ay si Cristo. Kasi yan ang sabi ni Paul eh, kung meron man tayong pagmalaki natin si Jesus. At huwag mong hayaan hindi mo ma-broadcast yung kabutihan ng Diyos. Di ba? Together with the demonstration of the power of God. Or else, magyayabang ka lang. Kasi ang pagyayabang, ang tunay na mayabang, yung hindi naman nakarating doon sa dakong iyon, may sinasabing nakarating. At saka marami ng mga dagdag na salita, yung pagmamayabang, pagsisinungaling. At alam nyo, sabi ng Biblia, ipagsusunod natin yan sa Panginoon. Kaya huwag tayong lumampas doon sa ipinagda. Di ba? If that the case, hindi po nagiging accurate. So, yung aeroplano, hindi yan talaga ang dinisan kong makasakay. Alam nyo ba ang pinakapangarap ko sa buhay ko? Sa larangan ng transportation po ay hindi aeroplano masakyan. Madali. Madali po. Yung local lang, magbayad ka ng 5,000, punta ka ng Boracay, kasakay ka ng aeroplano eh. Tama? Ang hindi po pwedeng gawin ng sino man at kailangan pangdayuhin yung lugar na yun, yung sumakay ka ng Shinkansen. Alam niyo ibig sabihin ng Shinkansen? Yan yung bullet train. Yan, alam ni Joyce yan. May nakarating na siya ng Japan. Yun ang pinangarap ko. Dahil yan na hindi yan masasakyan ng sino man o basta-basta at saka ordinaryong tao. Dahil ang bayad ng Shinkansen ko, mas mataas pa ang bayad nung kami pumunta ng Japan. Kasama ko yung wife ko, si nanay ninyo. Mas mataas pa, kaya nung binabayaran ko po, alam nyo ba, yung bayad na yun, ano yun, 2 lapad. Sa amin, yung lapad kasi, lapari, yung sampal eh. 2 lapad, 1 way. Kaya sabi ko, naka-2 lapad ka, abutin pa sa ng mga nasa 16,000 o bihira. Samantala, nakuha ko lang yung promo ng 12,000 eh. Meron eh. May 10,000 pa nga lang eh, di ba? Eh kaso ng light travel o travel light, walang pasalubong doon. Alam niyo po, nung sumakay po ako ng Shinkansen, napaluhan po ako.
Dahil yan po yung pinakamabilis sumusunod sa aeroplano na train sa buong mundo. Ang unang umimbento ng bullet train po ay ng Japan. At ang sabi ng kapatid ko, sabi niya, doon, kasi yung kalayo ko sa Bisaya, fluent din ako sa Bisaya, no? Sabi niya, doon, hanga na talaga ako sa iyo. Hindi mo yun mo eh. Ang sumasakay ng bullet train ay mga businessman, mga milyonaryo, di ba? Hindi yan sila sumasakay yung ordinaryong tao kahit hapon. Dahil ang ano niya, 90% ang mas taas ng ano. Sabi ko, te, kung ang mga anak ng demonyo ay nakakasakay ng Shinkansen, ako pa, anak niya, medyo alas na din po ako eh. Pasensya na kayo, ano? Kaya sabi ko eh si Satanas nga eh. Di ba? Hindi nga makaobra sa atin sa pangalan ni Jesus. Di ba? Kailan pa? Sabi ko, yung anak ka ng demonyo, mga lalo, wala na po pananampalataya. Di ba? Nakasakay na ako pa. Hindi niya alam, 3 buwan kong inipon-ipon yung pagsabigas. Sila, matik na, di ba? Matik na on the spot. Yun po, 3 buwan kong inipon. Minsan pala siyang sinakyan. Siyempre pa pala, local train. Ang tawag nila, express train. May picture ako noon, pagbaba ko sa Nagoya. Nagoya, hindi ako Nagoyo ha. Ikaw na Nagoyo. Kaya, ano mo Nagoyo? Na-scam. Ang bagong term ngayon dyan, scam o kaya na-prank. Wala na yung Nagoyo, wala. Luma na yun. Na-scam ka, kasi yun ang bago na yun eh, na-scam ka. Nagoya. Ito yung mga nalulokong babae. Pag lalaki, nagoyo. Dahil meron akong picture niya. Ay, napakita ko sa inyo. Kaya sabi ko sa kanya, yung plano na yan, hindi man yan imposible, hindi mo masakit. Pero yung Shinkansen, dadayo ka ng Japan. Meron tayo local train, yung LRT, siksikan pa, di ba? Subway, napakakaraniwan yan. Shinkansen, sakyan mo. Dahil pag upo mo gano'n, kunting kwento-kwentuhan lang, yung Narita, yung Tokyo, pagpuntang Nagoya, yun ay northern part, parang Mindanao. 8 to 10 hours po yan sa bus. Sa Shinkansen, 1 hour in 40 minutes. Napakabilis. Huwag ka nang tumingin sa labas kasi sigurado mahihilo ka. Halos hindi mo na nakakilala ang tao. Yun ang mabilis. Yung pag tinitingnan mo yung tao, yung bumabaliktad na sila. Yan ang mabilis. Kaya ang 120, hindi ko yung kinatatakutan. Yung 200 na takbo, di ba nagdadrive naman tayo? Wala yun. Hanggang ang tao nakikilala mo pa sa gilid, hindi ka pa mabilis. Pero pag nakikita mo yung tao, bumabaliktad na. Yun, 300. Wala na. Hanga na ako sa inyo, magtumakbo kayo. Maya-maya babangga na kayo doon sa barrier ng yung toll gate. Dahil maya-maya may toll gate. So, biyaya ng Diyos yan. Dapat natin i-enjoy yan. So, hindi ba? Sabi ko nga, yung Singapore, Hong Kong, Korea po, mga anak, pag-pray nyo ako. Finally, ako ay nakakadalaw na sa church natin, sa Blessed Family, kay Pastor J.C. Lumano. May kwento ako dyan. Dala ko yung passport ko dyan. Kapakita mo yung passport na may visa. Papapatuto ko sa inyo. Testimony preaching na lang ito siguro. Bagamat ito may ano. Para maganda. Excited lang ako dahil ito. Ngayong April 8 to 22, meron na akong biyahe papunta o ticket papunta ko ngayon. Ganito yung mga anak. Nung nagbukas ng ipapatuto ko sa inyo yung sabi ko nga kay Pastor Erwin, yung favor ng Lord. Hindi lang natin may inihanda si Lord kasi hindi natin nilalakar kasi gusto natin mangyari, ikot lang tayo doon. Tapos kunting angat lang. Namimiss na kagad natin ang ating anak, ang ating bunso, ang ating
Ay, hindi ka pwede sa akin na. Sabi ko, hindi pwede. Yung pag umalis ako sa bahay namin, isa lang ang dala ko dyan. Ang dala ko po ay malay ka lang. Hindi, siyempre, dala ko rin yung pag-aalala. Ito, magiging pang 10 araw na ito. Bukas, pang 10 araw na. Nung nagbukas po ng ang Korea, yung border, di ba? Kasi masyadong naipit yan after the pandemic. Sabi sa akin ni Bishop Lee, di ba, dumalaw pa dito sa Bishop Lee, tumutuwa siya. Border, already open, Philippines, for Korea. Okay. I will come to Philippines, Mindoro, and then dito, Bataan. So dumating, sabi niya sa akin, bago siya bumalik, kumiplas ko na siya, you come to Korea. Yes, give me invitation. Binigyan ako ng invitation. Ito ang problema ngayon. Hindi naman siya marunong gumawa ng invitation kung ano-ano ang nilalagay. Hindi pinasa ko. Kasi doon ako nakarelay eh. Pambira, mabuti na lang, very considerate yung consul. Nag-text sa akin, nag-email sa akin, sir, hindi namin pwedeng pasok itong mga papel mo. Maganda yung record mo sa Korea. Ang problema nito, may lacking documents yung invitor. Dahil church, religious worker ang nakalagay eh. So yung category. Diba yung mga nakakaranas po mag-secure ng visa? Takot napakahirap. Maligyan naman ako ng 3,000. Very timing po yan. Pag hindi lang talaga dahil gusto ko makarating, hindi pa rin mamasyat ng isang ministry. Ay hindi naman i-provide. At nagtatalo kami. Sabi ko, please, send me the business permit of your church. No, no business permit. The church is accepted. No, the consul said, please give me. Kasi hirap na ako mag-email. Hindi, pabaro-baro pa rin ako. Diba? Tama kami. Hindi maniwala. Ito si email nyo, di ba? Si Tayo na, naging tagi ka niya. Sabi niya, Bishop, I call to Embassy Manila. Oh, yes, just call. Nakipag-usap dyan ang Korea. Diba, Korea na diba? Wala din. So, wala na. So, pinunado ko yung papel ko. Na-discourage na po ako ng maliit. Maliit na. Ano na siguro makakating kasi wala na, yun na ang pag-asa. Heto na. Yung sumunod po, after 1 year, sabi ni Pastor Jesse, Dad, ikaw ang speaker na, sige. Palagay ka. Mukha ng tatlo. Ano na ngayon? Nagbigay naman ng invitation, yung pinaka-partner niya doon, apat kami. Nadamay ako ngayon. Na-deny po ako. Hindi, kailangan natin di ba yung proseso? Ito po. Pag kaya na tinatakal po rito na accepted, ibig sabihin deny. Nalungkot sila ngayon. Sabi ko tayo malungkot. Kasi either denied or disapproved, tao lang yun. Maaring delayed lang yan sa amin. So hindi, kaya ginawa nila ngayon, padala na lang sila ng yung mga naka-ready na magpasalubong, pinabox na lang nila. Hindi pa, hindi na po nakarating na Korea. Sa pangalawang pagkakataon, 2 taon nang lumipas, I was led by the Lord. Tapos sinabi ni Jesus sa akin, sabi niya, Dad, ganito na lang gawin mo. Kasi noted na yan eh. Religious, naku po. Hindi na kayo makakaano dyan dahil nakakaano na. Bakit hindi nyo gawin na kayo ay isang empleyado? So yun po ang naging paraan. Empleyado. Gamit ko lang yung PRC ko, tapos yung aking COE, Certificate of Employment, nilagdan ng aking administrator doon na medyo malaki-laki. So hindi naman pagsisinungaling yun dahil yung inilagay na 50,000 ay good for 3 months na film ba? Kaya siya nilagay niya doon. Puri ng Panginoon, mga anak. Itong nakaraan ng May, March, ito na po yung visa ngayon ng Korea. Ito na yung gagawin ko na pamamaraan yung pagiging tourist empleyado. Kaya kung meron sasama kayo sa pagdating. Kasi walang visa. Walang visa.
idea. Meron na tayo partner na ito pang on-bill travel. Ganun ang magiging system. Kaya yung mga degree ninyo, yung mga credential, basta meron lang kayong laro ng mga 60, 80, 100, ganun lang. Amari lang yan. Isang araw, secure natin ang visa natin. Blessed family, church leaders, pastor, asa kamay, sama. Asa kamay. Pupunta tayo ng South Korea. At may tahan doon. Kaya mauna lang muna ako, ipaghahanda ko kayo ng iyong gano'n para sa Kristo. Diba? Para noon, ipaghanda ko ang inyong daraan. Gusto ko yan, desire ko, makarating kayo ng ibang bansa. Sino? Ako na doon eh, Bisaya yan eh. Ang tanong, sino may passport? Yan. Yung walang passport, magpa-passport. Sasagutin ko yung hindi sasagutin yung sasagutan ko yung tutuloy lang kayo sa wala ko sila sasagutin. Sasagutan. Tutuloy lang ko yung sasagutan mga fake forms. Diba? Meron yan eh. Hindi ba? Hindi, pagdating sa Korea po, wala na yung problema sa pagkain, sa tulugan. Ngayon, kung gusto natin medyo walang visa muna, dito tayo sa Hong Kong. Ngayong June, katapusan July 1st, nasa Hong Kong naman ang inyong tatay. Ito naman sa Covenant at saka sa Blessed Family. Yung bagong affiliated na pastora doon. Yun. Kaya sabi ko nga, kung may nawawala, ba't dinadagdag ang Diyos na mag-aalay sa teaching ni Lord. At saka, ito, gusto niyo bang, ito, mga anak, hindi ito isang doktrina natin o religious o dahil gusto nating magpasikat. Hindi ko na kailangan pasikat eh. Dati na tayong sikat eh. Sa harapan ng Diyos. Dapat, para magkasundo, sabi ko sa kanila, sasama kayo sa Blessed Family, i-imitate ninyo yung teaching na meron ako. Tulad ng sinabi ni Paul, imitate me, sabi niya ano yung sinasabi doon? Yung katuruan. Kasi pag mag-iba-iba tayo ng turo, hindi tayo ma-align na ang Blessed Family ko, meron pong fundamental doctrine. Pagka hindi ko kalan dyan, ay wala, magkakaroon tayo ng dalawang pamahalaan sa dalawang gobyerno sa isang bansa. Pwede ba yun? Pwede yun. God is a God of order. He is setting things in order. Then tayo naman ay naka-connect. Tatandaan natin, hindi fully independent ang COVID ang Blessed Family. Dahil ang ating pong pinaka-mother, mentor, and spiritual covering po, Covenant Global kay Papa Kaging birthday. Amen. Kaya ko sinabi, si Bishop Pancho, sino ang mentor? Kaya nag-mentor siya sa inyo. Si Bishop Randy Burnett, yun ang spiritual father ko. Yun ang inyong pinakalulo. Paano natin sabihin na tayo ay parang lumalakad mag-isa? Hindi ko ba? So, purihin ng Panginoon, salamat mga anak sa inyong prayer at tuloy-tuloy ang pag-unlad at paglalaro ng Panginoon sa kanyang mga anak. Mamaya ka ay di po, mamaya ka kaya ako sa worship sa Kristabe. Takbo naman tayo ngayon. Sulitin na natin ang ating panahon. Walang nakalis ha. Walang nakalis, walang uuwi. Hanggat hindi tapos ang gawain hanggang mamayang hapon. Pagkatapos ng worship service natin, regular ordination. Ano ba yung invitation mo? Baka mamaya may haba? Baka pinamunahan ko, ordination, Pastor Blanca, papaliwanag natin yan mamaya. Then after that is the graduation ng Covenant School. And then ipagpapatuloy natin ang ating Covenant School, Batacan Chapter, at ang magtuturo itong gagraduate kayo 4. Para yung associate, itutuloy na natin. Once a week dito. May module ako ibibigay. Kasi nagsimula na tayo sa pantingan eh. Tama, pantingan o panwali? Sa nagwali eh. O may nag-send sa akin ng o pero may commitment nga pala ako dito. So, pag pumanin ninyo, dadalawa lang kasing tuloy-tuloy. Pero gagawa tayo ng separate na Blessed Covenant School, ganon, Bataan Extension. Tapos, meron akong online, at ako magtuturo, and then
ng face-to-face. Itong mga mastermind ko. Face-to-face ang tawag doon. Okay? So in just 6 months, pagkatapos na Brother Jeremy at saka ni sa kanilang associate, may susunod na. Alam niyo po ba na marami pong natulungan tayo, sabi ko nga, ito yung iba nga. Ang connection nila sa akin sa Covenant School, ang dami ko natulungan, naging professional sila. Kasi ginamit nila yung associate, may TOR po yan, para mag-enroll sila ng kanilang college na regular. Alam niyo ba mga anak, yung aking pagiging LPD, Licensed Professional Teacher, di ko lang isishare sa inyo, ang ginamit ko lang dyan, yung aking bachelor sa Covenant. Kaya 2 taon na lang ako nag-aral. Naging bachelor, yung naging AD Theology, check na siya. Tapos kumuha ako ng professional education. So unit earner ako. Ang lakas ng loob ko, pambira. Nag-exam. Sabi nung din ko na graduate ko rin ng Doctor of Christian Education. Sabi niya, ay tayo din ang tawag sa akin. Sabi niya, ang lakas ng loob ko. Na kumuha ng sabi ko, hindi malaman. Tingnan natin ang mga tanong, kaya nung tingin na may mga tanong, nahilo ako, hindi ko pala sasakutan eh. Kasi niliit, di ba sa board exam, 450. Purihin ang Panginoon. Lampas pa sa laylayan po yung aking pong grade o yung aking pong score. Ibig sabihin, more than pass po ako. Kaya may license po ako. Yun ang nagbigay sa akin lalo na parang nagkaroon ako ng moral booster ba? Na ituloy ang academic natin ministry sa Blessed Family. Kaya ano gusto nyo po? Pagkatapos yun ng associate, maging Bachelor of Theology kayo, yun ay degree po. And then gamitin nyo yan, i-enroll niyo kung saan meron akong gagawin pong certification. Lalo sa All Nation College. 2 taon magiging magiging professional kayo. Magiging graduate kayo ng AD Theology. Then pwede kayo kumuha ng unit. Doon na mismo din. No? Talagang meron ng may tawag dito. Meron ng hindi sa simple tuition fee. Sa edad kong 48 years old ay naging professional ako. Okay, 50 years old na din natin. Golden boy na ako. Ikaw naman susunod, golden boy. O golden star. Di ba? Marami tayo pag-usapan, okay? Paano na itong ating magiging sermon, okay? Sermon proper na tayo. Okay. Report, di ba? Tapos, maging matagumpay ang ating mission sa Negros at sa Cebu. Maging matagumpay. Nakikita niyo naman yun. Public po ako, hindi ako private. Ang pangalan ko, yun at yun. Yung iba sabi ko, binahanap, sabi ko, ano bang pangalan mo, Pastor? Dahil pabira binabalik ka dito. Bakit mo binabalik na? May tinatago ka ba? Hindi po. Ayan. Ano yan? Public yung pangalan ko yan. I-research nyo dyan. Walang yan. Hindi tayo yung parang meron kang itinatago. Sige, ngayon po, papasok tayo sa ating sermon. Okay, dito na po tayo sa ating magiging paksa. Ang ating magiging paksa ngayon ay rise above discouragement. Ibig sabihin ng rise above, tumaas at mas matayog kaysa discouragement. Okay, basahin natin ang reference natin sa Tagalog, Mr. Brian. Soon to be Reverend. Jeremiah 20:1-13. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa sulat ni Propeta Jeremias. Sabi po dito sa kabanatang 20, sabi dito, si Pashur na anak ni Immer ay isang pari at siyang pinakapuno sa mga naglilingkod sa templo. Narinig niya ang pahayag ni Jeremias, kaya ipinabugbog niya ito. Ikinadena ang mga paa at kamay at ipinabilanggo sa itaas ng pintuan ni Benjamin na nasa hilagang bakuran ng templo. Kinaumagahan, nang siya'y pakalagan na ni Pashur, sinabi ni Jeremias sa kanya, hindi na Pashur ang tawag sa iyo ni Yahweh, kundi takot sa lahat ng dako. Sapagkat ang sabi ni Yahweh, gagawin kitang katatakutan ng iyong sarili. At ang mga kaibigan mo, makikita mo ang pagkamatay nilang lahat sa tapak ng kaaway. Ipapailalim ko ang lahat ng taga-Huda sa
kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ang iba'y dadalhin niyang bihag sa Babylonia at ipapapatay naman ang iba. Pababayaan ko rin makuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan sa lungsod na ito at kakamkaming ang lahat ng inyong hari-harian, pati ang kayamanan ng hari ng Huda. Dadalhin nila sa Babylonia ang lahat ng maaaring pakinabangan. Ikaw naman, Pashur, at ang iyong buong sambahayan ay mabibihag at dadalhin sa Babylonia. Doon na kayo mamamatay at malilibing, kasama ng inyong mga kaibigan na pinagsabihan mo ng mga kasinungalingan. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasang pagkawasak, pinagtatawanan nila ako at hinahamak, sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sasabihin ko, kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab ang aking kalooban, ang iyong mga salita. Apoy na nakalulong. Anong verse mo na yan? Verse 9. Apoy na nakalulong, nakakulong sa aking mga buto, sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilin pa. Naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi nila, isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matataling kong kaibigan naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay malilid lang natin siya. Pagkatapos, hulihin natin at paghigantihan. Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko, tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya hindi ang maghiganti sa mga kaaway ko. Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Sa last verse, awitan ninyo si Yahweh. Kaya inyong papurihan sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Praise God. Lord, pinagpala mo na ang iyong mga salita na nahayag ngayon at magiging buhay na testimonyo at kalakasan namin ang buhay ni Jeremiah sa gitna ng kanyang pong discouragement at sa kanyang karanasang aba kung paano siya itinaas. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Ngayong umagang ito, muli ko sasabihin ang ating magiging pamagat, no, rise above discouragement. Nakita natin kung nasusundan natin ang pagbasa, ito ay ang karanasan ni Jeremiah na siya ay itinulong, siya ay pinagbantaan, siya ay silaktan, siya ay buhatan ng kamay dahil kinulong kinadena, no? So, ibig sabihin, itong kalalagayan ni Jeremiah dito, hindi ito kaya-kaya at hindi rin ito kaibig-ibig at ito ay isang pagbabanta ng kanyang buhay. May kapiligruhan. At hindi lamang yun, kundi may pagkaramdam. Tama po? So, yan po ang ating pong pag-aaralan. Paano ngayon na sa kabila noon, si Jeremiah ay nanatili siya sa kanyang kalalagayan bilang isang propeta ng Diyos. Sa ating introduction, discouragement is part of life. Okay? Itingnan natin ang buhay ni Jeremiah, itingnan natin ang ating mga buhay. Hindi ko sinasabing magkakaroon tayo ng comparison dahil maaaring
hindi natin kamats ang talalagayan ni Jeremiah. Pero pwede natin maging isa. May spiritual lesson dito. Ito yung ating magiging mensahe. Discouragement is a part of life. Alam niyo, pag ang tao hindi na nag-discourage, hindi na siya normal. Diba? Kaya discourage comes most of the time when you do right things, but experience your results. Diba? Ginagawa mo ang tama. Lord, propeta mo ako, pero at the end of the day, hindi pala lahat ay sold out sa akin. Lord, ang dami ko namang achievements, pero bakit ganito, Panginoon? Hindi ganun ka mabunga ang nagiging bunga. So, kuminsan, ito ay nagiging paraan na tayo ay maghina. Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? You work hard, but you don't make progress. May isang pagkakataon naman, sikap mo na sikap. Di ba? Ang taas ng expectation natin. Pero at the end of the day, less ang result. O sino hindi mali-discourage? Di ba may mga pagkakataon na alam natin na pagbibigyan tayo, pero natanggihan tayo. Ilang beses na natin naranasan yan, no? So, dumarating yung panghihina. Maaaring kulang, for the very first time na deny ako, kasama ng loob ko. Pero, paano ko siya napaglabanan yung discouragement, yung sama ng loob? In all aspect of our life, ha? Hindi na ministry ito. Kasi po ang buhay ng tao, alam niyo po, ang approach dapat natin dyan ay makita natin in all aspect of our lives. Oo. Sa trabaho mo, sa ministry mo, sa iyong negosyo, sa iyong pagiging asawa, pagiging kuya, pagiging kapatid, pagiging kaibigan, at involved sa isang organization. Di ba? So lahat. Kasi ang tao po, nabubuhay yan, hindi lamang sa kanyang sarili lamang. Di ba? Sabi ng kanta, actually biblical yan, sa Roma yan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man namatay para sa sarili lamang. Yung ganito, dito na lang sa bahay ko, work, bahay, bahay, work. Hindi po pwede yan. Isang araw, may inis ka sa politika. Di ba? Tayo ngayon, medyo apektado tayo sa ating presidente, si Rodrigo Duterte. Di ba, nadi-discourage yung ngayon? Sabi ko na sa inyo, di ba? Pag tinitinok, parang ayaw ko na. Ito naman si Terpiales, hindi na nagsasapar na nagsaktan yan eh. Yung mga human rights, nasaan na yun ngayon sila? Di ba? Sabi ko na sa inyo, di ba, nadi-discourage na eh. Kung ikaw naman ay anti-Duterte, ano ka, yung pro-Marcos ka? Ano sasabihin mo kay pro-Marcos? Ay, dapat lang yan. Si Duterte kasi, ano yan eh, di ba? Ipaglaban ka kasi. Pro-Marcos tayo. Di ba? Sasabihin mo, lahat ng sasabihin niya tama dahil siya ay yung kakampi. Nakikita natin. Giving it your all, but you lose every day. Isang kadahilanan na tayo po ay nadi-discourage. You spend time with your child, going out of your way to parent the best you know. But at the end of the day, sila ay hindi sold out sa iyo. So discouragement is clearly evil. Bisa nagkakaroon tayo ng pagtanggol. Tinutulungan mo na nga, no? Kagaya nitong aking kapatid, trabaho namin sa, hindi naman sa pagkukuhan, ay nagulat ako, na early resign. Pero anyway, sabi ko, kung saan sila masaya, at sige lang, pero may konti ka rin kasi gusto mong tumulong eh. So, nakikita natin sa lahat ng aspeto po, iba-iba po ang ating nakakaranas. Discouragement sometimes eats a hole in our heart. Minsan din natin nalalaman po, nabubuhay na tayo sa discouragement na hindi natin namamalayan. Nabubuhay na tayo sa pagkaramdam, nabubuhay na tayo sa ating pong ang tawag dito, yung kalungkutan, no? It makes us to quit. Kung isa ito na yung dahilan, ayaw mo. Ayaw mo. At sinasabi natin, kapag kagano'n, sige, pangalan na lang kayo dyan. No?
dahil dito, hindi tayo nagkakaroon ng isang malinaw na direksyon ng ating pong paglilingkod. No? Kasi pagka meron kang discouragement, kahit isang bagay na napakagaan, mabigat para sa iyo. Kahit gaano kasarap ang pagkain mo, bakit mo nakagana? Samantala, nung mga nakaraan tinirikong talong, sausaw sa bagoong ginisa, pinatakan mo ng kalamansi, meron kang sili, halos isang kaldero ubos eh. Bakit? Siguro nakaka-relate kayo dyan. Hindi lang ministry, family, sa ating mga buhay sa bawat araw na aking ngayong oras na ito, ipapakita ko naman sa inyo paano napagtagumpayan ni Jeremiah. Number 1, ito dapat natin gawin. Be honest. Tell God how you feel. Ang una mong gagawin, maging totoo ka sa Diyos. Sasabihin mo, Lord, I'm so broke. Lord, lumuran ako, Panginoon. Huwag mo na sasabihin sa kapitbahay mo, chichismis ka pa rin. Huwag mong ilagay sa FB. Wala naman may tutulong yan, pagpipistahan ka lang yan. Sasabihin mo kay Lord, tulad ng ginawa ni Jeremiah, Lord, ito yung nararamdaman ko, bigat. Tama? Jeremiah was honest. He feared deceit. Para bang by God sa akin, Lord, ako ba yung pinaparusahan? Di ba? Sinabi niya ako ba yung nilalayuan, Panginoon, paano na ako? Di ba? Ang ibig sabihin nito, para bang, Lord, parang nilalayuan mo ako. Sasabihin mo na ikaw ay nag-iisa na lang. At huwag kang magkukunwari sa buhay. Don't pretend as if you are strong, but in reality, you are almost to fall down. Kailan kailangan ng Diyos? Kailan mo kailangan ng Diyos? Sa panahon, di ba, na ikaw ay mahina? Because when you are weak, God is so strong to provide all necessary provision because you are in need of such things. Kung magmamali ka, kaya ko yan. Ako, hindi ko kailangan yun ng Diyos. Kaya ko yan. Kaya natin yan, di ba? Hindi ba? Hindi kaya. Wala din. Sa Diyos ka rin babalik. Nakukuha natin, mga anak, nakukuha natin. The very message na, sabihin mo kayo, kaya nga pag sinasabi, Lord, wala akong pamasahe. Sabihin mo, at ang Diyos, magbibigyan ng pamasahe. Palapakan natin si Lord. Lord, ako, ay nagkaramdaman, may nakaramdaman ako. I know that you are my healer. I need you. Yan ang pagkakataon na nagkakaroon ng malalimang koneksyon ang tao. Kapag ka sa panahon ng pangangailangan mo, Diyos ang iyong iniisip. At sinasabi mo totoo, Lord, pag hindi mo na ako sasamahan dito, wala na tayo dito. Patay na tayo. And Lord, please don't leave me. Kaya sabi ng Panginoon, I will never leave you. Nor forsake you. To those who want assistance from the Lord. Kaya parang medyo mas ma-layer natin, mas magaan. We need assistance from God. We cannot live by ourselves. You cannot live alone. You need God. Sa mga panahon na nakakaranas ka ng kahilangan, sabihin mo kung bakit yung mahina. Kailangan ko, panibaguhin lakas mo ang aking pakpak. Di ba? At ang Diyos, ito po maganda, God will never allow us na ma-stuck tayo sa ating galit, sa ating puot, sa pagdaramdam, at sa anumang negatibong mga negative. Ano ito lang po sa English, pagkaguluhin ko na lang yung ilaw. God will not allow us to stand in our anger, neither in our negative feelings na meron tayo. Because every time you become honest before the Lord in prayer, coming into the very throne room of God, yun yung panahon na kakaroon ka ng intimacy sa Lord. Kailan ka ba nagiging malapit sa anak mo? Di ba pag ang anak mo may sakit? At lahat ng, hindi naman yan paborito ng malakas
pa, hindi mo binibigay, ibinibigay. O anak, ito na yung prutas, ito na yung mangga, ito na yung ano pa, sesto, ito na yung chocolate. Eh, hindi naman yung makakain yan dahil siya po ay may karamdaman sakit. Di ba? Bigay ka lang. Yung nahingi lang ng 20 pesos ay pagdating pa, anak, ito yung 50 na. Mahihiipit mo. Kayo mga magulang, nakaka-relate kayo. Dahil magulang ang apat ng anak. Pero hindi din na kailangan ng panahon nito. Ang kailangan niya, yung nakaupo ka sa tabi niya. Kasi nasabi na, nagaling ka. Kaya sa panahon, ikaw ay nagdarama. Hindi niyo ba alam, habang tinatawagan niyo, hindi pa kanya tinatawagan, honest ka sa sarili mo, ang Diyos, nasa tabihan mo. Alam pa kami siguro. Kaya, pag malakas ka, mag-disco-disco. Pag mahina na, Diyos ko, Diyos ko. Ano na nangyayari? Ano yung sabihin pa disco-disco? Yung parang, wala, budget-budget na. Barkada, sige. Disco-disco, malakas. Ay pag mahina na, pag Diyos ko na. Pero kagandahan sa Lord, pag honest ka, hindi sa katulad ng tao. Yan naman sinasabi ko eh. Eh nang malakas ka, halos hindi ko mabibigyan ng pagpuri. Kayo, mahina ka na. Hindi gano'n ng Diyos. At tandaan natin, hindi gano'n ng Diyos na. The nature of God is not just like us. Kasi ang pag-ibig, pagmamahal at biyaya ng Diyos, lumalampas po sa kalawaan. Di ba? Kaya sabi mo na, pagka tatlong unang araw, bisita. Highly accommodated. Ano, isa dito, meron pangalawa, isa, medyo lesson na, darating kasi yung ano, okay ba nandito ko naman yung sa ano? Kasi darating na yung gumagamit ng kwarto eh. Kung pangatlo, sandali, medyo ano kasi minsan eh. Ito na lang ko lang kasi medyo kinakapos na kasi tayo na ano. Dati, nung dating mo, chicken. Ang ngayon, ano na lang, yung chicken cubes. Pinakakaluan na lang. Pagdating ang pang-apat, isa, paano kaya yan? Magkano kayong budget eh. Alam, pwede bang lumipat? Di ba? Pero ang Diyos mo hindi. Tandaan niyo yan. Know the nature of the Lord. Know the nature of the Lord. Dati chicken. Ngayon, kung pangunin na, chicken cubes na lang. Pinapakuluan na lang. Ito sa bahay. Di ba? At least, may lasang chicken. Kasi kinapos ka eh. Dahil magpamilya ka rito na, sigurado ka, sabihin mo na anong request mo. Ibibigay nila sa'yo. Amen? Ito yung pangalawa. Mabilis tayo. Ang pangalawa ay nasa verse 9. Yung una ay nasa verse 7 pala yun. Be honest, tell God how you feel. Di ba nag-usap nila ni Hope? Di ba? Panginoon, papatayin mo yata ako, ano, di ba? Di ba nag-uusap nila? Be honest to God, tell what you feel. Tulad ng isang ama, lumambing ka sa Panginoon. Sa totohanan lang, marami akong karanasan eh. Dumalaw yung presidente ng All Nation College, si Koreano yung walang patay na eh. Alam niya, oo na mo ako, sabi niya, I will visit your place. Yes, Bishop pa na. Dalawa sila. Yung presidente ng, maganda na connection namin eh. Sabi niya, we will conduct a crusade. Sabi niya, oh yes. Kung bigla ko nagkikiramdam ako, wala ibinibigay na budget. Wala binibigay. Yung mga tao natin, yung blessed family email natin, sabi ko, brother Pio, si Chris, magkano kayo ng mga anos ito? Ikaw si brother Tony, magdano. Iso system, sige, ako na bahala dyan, magkano 2 gabi. 3,000, hindi ko kurahin lang naman. 3,000, nagbigan ng mga ano ko ito, mas 3,000. Tapos pagkakain na, di naghahain ako. Di ba? Sabi ko, ang hirap ng Koreano na to. Hindi ko nag-give, di ba? Pag siya ko, give it. Pastor Bayan, mag-present ka mo na yung give. Give. Eh, di ba? Ito nga eh. Sabi ko, mukhang maubos yung aking personal budget. Ako nagdadrive ako nun. Maubos na yung personal budget ko nun. Eh, hindi pa naman ako handa sa pagpunta nila rito. Pero okay ang gawa nila. Alam niyo po, tinugon ako ng Diyos. Hindi ako pinahiyan ng Diyos, kundi tapat ko. After ng pagkain namin, palis na kami yan. Sabi niya sa akin, Bishop Joel, thank you very much for your accommodation. I saw how the Lord really blessed us. At least,
sabi niya, kung magsasabi sa Tagalog eh, pagpapasensya mo na ito ha. Nagbi ko sa'yo. Kung biro ng binila mo, $300. Pero yun ang Panginoon. Kasi parang pang natin. Mga 53 na yun eh. Na-50 na kasi 60 na yun eh. 15,000. Tumubo pa ako ng 5,000. Kasi alas ko lang, 10,000. Di ba? Sabi ko kay Lord, ano ba yan Lord? Maglalakarin mo lang ba ako yan? Ang hirap naman yan. Ay, ramdam ng Diyos yan. Sabihin mo lang, hindi ka chichismis ng Lord. Yan maganda pag lumapit ka kay Lord eh. Hindi ka niya chichismis. Ito yung number 2. Ay nasa verse 11. Ay, sorry. Ang number 2 ay nasa verse 9. Be obedient. Keep doing what you have been called to do. Ito yung kagabi na sharing time natin. Maging masunurin ka doon sa calling. Hindi doon sa batas ha. Okay ba yun? Kung ano yung calling mo sa ito. Because of passion and justified action. Di ba? Yan ang yan ang kalabo niya rito. Jeremiah was ready to let go of God and lead him out of conversation. So, naging obedient ito si Jeremiah. Kung ano mangyari, hanggang sa kamatayan na. Ano sabi? Hanggang sa kamatayan, ay pwede mo sundin. Dahil ito maganda. When you are called, you cannot ignore that calling. Pag tinawag ka, hindi mo kahit kaya matatanggihan ang calling. Ang pinakamahalaga, doon sa calling mo, yun ang sundin mo, yung calling mo kay Lord. No? Ang tawag ng Diyos sa iyo ay higit mong pinahahalagahan kaysa bulong ng kapaligiran at ng sanlibutan. I know the voice of God. I know that God has called me. Yun ang aking susundin. Ibig sabihin kung sa pagsunod natin kay Lord ay may mga kapigatiang daranasin, I don't care. Bakit? Ano po ang sikreto ng pagpatuloy mo dahil sa tawag ng Panginoon? So sabi nga, the work of ministry is too demanding and difficult for a man to enter it without a sense of divine calling. Kung wala kang katawagan sa Panginoon, ang hirap mong pumasok doon sa ganong challenges. At para sa iyo, it is impossible to accomplish. Kaya men enter and leave the ministry usually because of lack of sense of divine urgency. Kaya sila umaalis sa ministry kasi hindi nila nakikita po yung tinatawag na pangangailangang makabalan o divine urgency, yung kailangan na dapat mangyari sa kanilang katawagan. No, hindi nila nakikita may pangangailangan ang mundo na kailangan ng pangangaral ng salita ng Diyos para sa ipupunulit. Ang nakikita natin ay yung kahirapan. Kapag ka gano'n, hindi ka tatlan. Pero anong dahilan kaya ka nandyan? Kasi alam mo, sa gitna ng maraming discouragement sa buhay mo, tinawag ka ng Diyos, bahagi ka ng katawagan ng Panginoon sa ministry natin, sa blessed family na pinagkaloob ng Diyos. Bahagi ka dyan. No? Nakakita na ba kayo na isang bar? Nakakita ba kayo ng isang sasakyang pandagat na isa na nasakay? Nakakita kayo no? Ayun, isa na nasakay. Ano? Pero hindi sa barko. Jet ski. Hindi pwede yung dalawa doon. Nakagamit na ako yan. Ano pa? Yung bang ano? Wala po, bihira po na naglalayag ng isa. Kasi ang prinsipyo po, kahit sa amin po sa Coast Guard, pagka naglayag ka, kaya nga mahigpit ka ng ano kasi kami ang nagkamamanman niya ng maritime ano na yun. Hindi dapat isa lang. Kasi pagka nagkaroon ng distress na tinatawag, patay ka doon. Eh mag-isa ka lang. Eh, naku, paano ka makakatawag mo na doon? At saka humingi ka na ng permission ng Coast Guard. So to make the story short, kaya nga tinawag na fellowship, nagsasama-sama tayo sa isang barko. Typically speaking, walang barko sa sakit pagdagat na mag-isa lang. Kahit na si Kristo na, nung naglakbay sila, di ba? Kasama yung labing dalawang nalagad eh. Nakukuha po natin. So, ibig sabihin ko ito, tulad din ito, blessed family,
of the Church International. Ito tulad ng isang barko. Ang kapitan natin dito, hindi si Pastor Brian, ang kapitan ng barko, si Kristo. Bahagi tayong lahat ng paglalakbay. Kaya, yung isang kahinaan, pagsubok ng isang membro, yan ay ramdam ng buong katawan because we are one and part of the one ship. And that is the body of Christ. We are belong to the body of Christ. Nasakit na kalingitan. Sakit natin na. Kaya hindi tayo papayag na. Mahala niya si Pastor Brian, si Pastor Perry, Pastora Donna, si Pastora Judy, mga leaders natin, elders, pag nakakaranas ng mga ano. Kasi sila naman yung frontline. Hindi, you are part of this ministry. Nasa barko ka. At ako ang magsasabi sa kanila na kayong mga sa leadership, hindi kayo munang tatalon mula sa barko pagka ang barko ay about to sink. Pag nakita niyo ang kapitan na siyang unang tumalon sa barko, wala nang magiging lakas at encouragement. Gusto ko sabihin sa inyo, si Kristo, sa panahon ng ating paglalakbay ay medyo bagyo-bagyo, hindi ganyan. Kagaya na nangyari nung si Kristo ay nasa bangka, nakatulog lang. Relax. Pwede mo sabihin ni Kristo mambihira, bumabangin dito at di nyo ka dito pinagsabihin. Para kung sana ay maulan ng bumaba doon, bahala na kanya. Wala ganun. Alam niyo yung tunay na pastor, sabi ng Bible, iniaalay niya. Kaya kung meron unang ako, prinsipyo, si Pastor Wayne, sabi ko sa kanya na, kung meron mang unang tatamaan ng baril, ako ang unang didima dyan sa harapan ng pintuan na yan. Okay doon sa church. At kung meron nag-ihirap natin, ako ang lalabas. Ano bang gusto mo? Pagka, bago sila masaktan, ako na. Di ba? Ang mamatay ay para kay Kristo, mabuhay, pakinabang. Di ba sa Biblia? At hindi dapat magkakanyakan niya. Tama? Be obedient. Kaya, maging masunurin lang po tayo sa pastor natin kayo si Lord. Dakilang pastor. Papastor dito sa lupa. Kasi minsan ang commitment natin, puro Diyos. Tama naman. Diba? Kapag ka Diyos ang commitment, walang commitment sa church, walang commitment sa pastor, delikado yan. Naririnig ba natin ang tinig ng Diyos? Personally? Hindi. Mababasag ang katawan natin. Pero may pastor, may leader, may mga deacons elder para sa pinaka to the very least among all the ministry. Sila yung nagiging the voice of the Lord. Provided na yung sinasabi nila, align with the word. Pagka ganun, hindi kanya na lang tayo. Sabi ng Panginoon, ako daw ngayon mag-aaral, Pastor Brian. Umalis yung muna dyan. Lari tayo. Pastor Donna, ako mo lang sa Sunday school, sa mga bata, di ba? Naku po, wala na tayong kayusan yan. Dahil kung ano na lang yung sinasabi na wala, ang tanong, paano mo naman mag-verify na yun ang sinabi ng Diyos? Baka gusto mo lang magpapigat-bigat. Di ba? At wala na pong kayusan. Kaya nga ang church ko, ano kayusan. Okay? So, pray natin ang Panginoon. Be obedient. So, gano'n ang nangyari. Sinunod lang ni Jeremiah, kung anong awag niya. Bilang propeta ng Panginoon. Ito yung pangatlo. Dapat lang naman ito. Pangatlo, be watchful. Sa verse 11, naging watchful si Jeremiah. Know that the Lord is with you. Alamin natin, malaman natin, mapagpasan natin, paniwalaan natin na ang Diyos ay nasa sayo. Nasa ating, kasama natin, Jeremiah realized, sabi niya, that he was not alone pa. Ito na, medyo lumilinaw na. Dati, Panginoon, iniwanan mo yata ako. Naging lang siya, totoo. Pero sabi ng Panginoon, pagdating ng 11, no. But the Lord is with me like a violent warrior. He was not on the losing side. He was going to win because the Lord was with him like a mighty warrior. Walang natatalo at hindi magtatagumpay na mga mananampalataya kagaya natin kung kasama mo si Lord. Ano kanta? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Isayas. Sige, sama. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako
manunod. Dumaan man ako sa kapong, di ako, ano? Nakakanta ba natin dito sa church? Ate, pwede natin kantahin? Kasi ano mo na ano? Kasi hindi ko yun. Tuturo ko sa inyo. May kasama ng ano to. Medyo sigurado ko na sa lyrics. Kasi dyan, nalilito ako kung nalulunod o matatakot eh. Kasama natin ang Diyos. Di ako manamangka. Di ako mapapaisa. Kasama natin ang Diyos. Sige, hindi na lang. Kasama natin ang Diyos. Di ako manamangka. Di ako mapapaisa. So, ang pahuli natin, ito na yung pahuli. Sa verse 13, be worshipful. Ayan, di ba? Anong sinabi ito ni Jeremiah sa 13? Oh, yan. Purihin ang Panginoon. Be worshipful. Praise God with your whole heart. Ibig sabihin, sa panahon na discourage ka, ang pang-apat mong gagawin, ayon dito sa text na natin, ay walang ginagawin. Alam mo, reklamo ka, hindi naman mababawasan, ay magpuri ka na lang. Amen. Magpuri ka na lang, magpasalamat ka na lang sa Panginoon. May kanta rin dyan eh. Alam niyo yan? Kung ikaw ay nalulungkot,
Magpupuri ka kay Jesus. Ano yun? Hindi ba rin? Ito, ano yun? Parang worship pa, Ma'am Teresa. Ay nasa kalungkutan, discouragement. Wala sa ibang ginawa kundi magpuri. Jeremiah despair turned to joy. His defeated attitude turned to triumph. Ibig sabihin, despair, ibig sabihin, desperado, turn into joy. Sabi nga, di ba, pag iyan ay magtatagal sa magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Tama? His dismay to courage. Yung kanyang pagkadismaya ay pagiging naging malakas. So, ibig sabihin ganito, pagka meron ganong kadiliman, isa lang ang gagawin natin tulad ni Jeremiah. Sa dulo ng ating pong pagtatanong, sa dulo ng ating pagsunod, pagtalima, ay ang pagpupuri pasasalamat. Sabi ng Panginoon, pray and give thanks unto the Lord without ceasing. Always give thanks unto the Lord. Always give thanks unto the Lord. So praise is the one weapon in the Christian's arsenal against which Satan has no defense. Ibig sabihin, kapag nagpupuri ka, hindi kayang sanggain at salagin ng demonyo. Kasi sa kabila ng iyong pagdaramdam, hindi ka plastic yan, ha? Alam niyo kung bakit? Ang tumitingin ng iyong pagsamba sa gitna ng iyong pagdaramdam, ang Diyos, hindi tao. Sa tao, sa tingin nila, ay wala yun, kukunuri lang yan, para pampalipas ng oras ba? Pero sa totohanan dyan, naku, ano yan, durog na durog. Ikaw yun. Pero sa harapan ng Diyos, dahil ang lahat ng mga labi nagpupuri sa Diyos, pinakikinggan ng ating Diyos at tumatalag yan sa puso ng Panginoon. Amen! Yung pagre-reklamo mo natin sa Diyos, sabi dito, tinatanggap ka ng Diyos dahil nakikita niyang kahinakan ng tao. Lalo na kapag that murmuring turned into worshiping, ay lalo na natutuwa ang Diyos. Kaya, mga kapatid, mga anak, sa pananampalataya, ito yung ating magiging conclusion. Praise is more than just acknowledging God for the good that comes on our way. Mas mataas pa yan ang pagpupuri sa pag-acknowledge natin sa kabutihan ng Diyos. Kinanta natin, ano yun? The goodness of the Lord. Praise is accepting from God all that comes our way. And then, the praise we offer when things don't go our way is far more precious to God than the praise we offer when all is well. Ibig sabihin ganito, di ba wala kang pagdaramdam ngayon? Praise God. Walang hindi nagdaramdam sa atin. Iba lang din. Sa panahon na ikaw ay walang pagdaramdam na malaki, nakakapagpuri tayo sa Diyos. Pero ang sabi dito, ako na ay babarang dito. Yan ang mga minamana ng guru eh. Ang sabi, in which I believe, dahil sa panahon na wala, nakapagpasalamat tayo, parang panayag ba? Mas higit pong ina-appreciate ng Lord
kapag ka nagkakapagpuri ka sa gitna ng iyong pagkaroon. Dahil nakikita ng Diyos itong aking anak, dadagdagan ko pa ito ng lakas. Tama? Dadagdagan ko pa ito ng power. Di ba? Kasi sa gitna ng mga hilahin, hindi na sa tuwa. Alam mo ba na may panahon hindi mo kinakailangan tawagan ng Diyos? Kundi exercise mo sa inyo. Sabi mo, bisa, ay, parang ngayong teaching yan. I-demonstrate mo lang because ang Diyos ay nakatira na sa atin. Di ba nakalagay dito kanina, God is with us. Ang kulang po sa tao o sa mga mananampalataya, the proper recognition ng magagawa ng Diyos sa buhay. Pag may pangangailangan, punta kay Bombay. Mabuti ako si Bombay, wala na. Sige na. Susunod eh. Maraming namang kaparangan siguro. Ibig sabihin, punta sa Bombay, di ba? Pagka punta kay Napo. Ang Diyos naman, pumapayag. Kasi lahat naman tayo nakikita ng kailangan. May mga panahon po na hindi ka tumatawag, pero ang ginagawa mo, nagtitiwala ka. Nagtitiwala. Lord, take over. Habang lumalagit sa Panginoon, ang ating hangad, ako personally, salit na mag-reclam, ay magpasalamat tayo. Salit na tayo po ay magtanong at mag-isip kung ano pa, sumunod na tayo sa Panginoon. Kasi lahat ng sumusunod-sunod, hindi mamili. Therefore, praises, recognizes that He is our provider. Dito sa ating topic nito, praise, acknowledge the plan. Great plan of God. Kasi nagpuri ka, bang magkaroon ko yung plano mo sa atin? Nagiging positive thinker tayo. Amen? Praise, acknowledge, o accept the present. Ibig sabihin, Lord, ano yung kasalukuyan ito? Dito ka gumagawa. Yung bukas, iba naman yun. Yung nakaraan, lalong wala na yun. Tama? O ngayon, ito yung ngayon. May ginagawa ng Diyos. Bukas, iba yun. Kasi yung mana natin ngayon, yung the fresh mana, yung tinanggap po natin ngayon ng papaya, bukas po mas mataas. Kasi sabi ng Panginoon, hindi siya papayag na kakainin ulit natin yung mga tira-tira. Nakukuha po ninyo. Kaya sabi ng Panginoon sa Lamentation, great is your faithfulness, they are new every morning. Pinuna ko lang yung great is your faithfulness. And that faithfulness, new every morning. So, hindi pa tayo ng Diyos na tira-tira o alis ang hinahain niya. Tama? Kaya ngayon, enjoy natin yung kasalukuyang galaw ng Diyos ngayon. At huwag kang mag-isip para bukas dahil kontrolado ng Diyos yan. Hindi niya na sinabi sa iyo na, para bukas mag-isip kayo kung saan kayo pupunta, kung ano kakainin nyo. Sapat na ang araw ngayon na ang Diyos ng kanyang galaw ay buhay na buhay, nakapangyarihan, at hanggang maghapon ito. At sa pagtulog natin, wala na tayong ginagawa kung magpahinga. Ang Diyos meron ginagawa. When you rest, God works. Amen. When you work, God rests. Yan ang matitinding biyaya ng Diyos. Sa panahon na ikaw nagpapahinga, nagtatrabaho ng Diyos. Sa panahon na ikaw nagtatrabaho, nagpapahinga ng Diyos, para tingnan niya ang iyong ginagawa. That's the reason why God, He rested after He created He created things. Kasama ang tao, tama? On the 7th day. The purpose, because what? Because He was tired? No. The purpose of God's resting is to see how wonderful is His work. Kasi kung tuloy-tuloy yung paggawa ng Diyos, subukan nyo. Si Kuya Rudy, tuloy-tuloy yung panday. Hindi niya ma-appreciate na ang ganda na pala na kanyang pinapanday. Di ba? Sige, tuloy kang pintura dyan. Paano ma-appreciate yan ang ganda ng pintura kung hindi ka nagpahinga? Pagka nagpahinga ka, ganda pala ng aking sino ang pintura nito? Andito? Purihin ng Panginoon, may bahagi sa templo ng Diyos. Kasama namin kahapon lang eh. Babarkadahin natin yan. Diba? Yung mga lumalapit, huwag ka lang makikot yan, yakapin mo agad, pinalapit na eh. Diba? Pero pag umayaw, pabayaan mo lang muna. Ayaw mo munang lumamig. Diba? Pag lumamig yan, sigurado na yan.
Back to normal yan. Pagka nandiyan napapalapit na, para sabi, pupunta dito, yakapin mo na agad. Ganun ang ginawa ng Diyos natin, yung sa kanyang kama. Nung makita niya kaya anak, yakapin na agad. Parating na, ibig sabihin niya, na-realize na yan. Ganun tayo. Susubukan mo, pintura ka ng pintura dyan, hindi mo makikita na kung gaano maganda ang ginagawa mo. Hanggat hindi ka nagpapay. Tama? So when you work, God rest. Para sa baybay. And when you rest, God works. Para ikaw ay hindi. Baka yun ang yung matatandaan nyo. Dami na sinasabi. Yun ang conclusion ko. Baka nagpapalayan tayo ng ating Panginoon. Just feel the mighty move, power, and yung pagsama. Palayan tayo ng ating Panginoon. Tayo lahat, ito ba yun? Hallelujah. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami. Yung musician. Nagpapasalamat kami na ngayong oras dito, iyo pong ipinadama sa aming Panginoon ang iyong pagkakilang pag-ibig. Sa aming kahinaan, sa pagre-reklamo, sa di pagiging masunurin, patuloy pa rin paging pagsama mo ayon dito sa iyong mga karanasan. Ngunit ang dulo, Panginoon, ko kami ay patuloy na matututong magpuwi, malambahan, unahin ang iyong kalamuban, hindi kami kahit kailan malidisapoy. Lagi ang pagsama mo, Panginoon, sa amin ay nariyan. Tunay kang Diyos na matapat, buhay, makapangyarihan, kamangha-mangha ang iyong galaw at kilos, kamangha-mangha ang iyong pong pagpapagaman, ang iyong pong dakilang biyaya at ang iyong pong kapangyarihan at mamahal. Dahil wala kaming magagawa, Panginoon, kung iiwanan mo kami, wala kaming magagawa sa aming pagiging limitado kung kami, Panginoon, di mo susubaybayan. Ang buhay ni Jeremiah, Panginoon, ay katulad din namin, kaming tao na nakikina. Marami kaming mga pag-agam-agam. Ngunit salamat sa kabila na yung Panginoon, ikaw din ang sumasalo sa amin. Ikaw din, Panginoon, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kapahayagan na kailangan namin bumalik at magtiwala sa iyo. At yung pagbabalik at magtitiwala, ikaw din ang nagbibigay ng lakas upang magampanan. Salamat po, Diyos. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka sa iyong kabutihan at walang hanggan. Lahat ng papuri para magsamba sa namin ibinabalik. At tanggapin ninyo, mga anak, ang dakila at iba yung pagtapanan, basbas, pagsama ng Diyos sa inyong mga buhay, kasama ng inyong pamilya, ng inyong mga hanap buhay, trabaho, negosyo at ministeryo, higit sa lahat. Pinagpala, pinag-uunlan ng Diyos, sapagkat ang Diyos na nangako, hindi para tayo maasahin, kundi upang kanyang tuparin sa kanyang mga pinamahal na nagtitiwala sa kanyang naman. Sa kanyang kakayanan, tanggapin natin ito na may pasasalamat, pagpapala mo sa kalangitan, pinagpala na tayo at patuloy pang magpapalain ayon sa